ang pinakamalakas na type and level ng haki. Ito ang rason kung bakit napakalakas and overpowered ng haki ni Gaban, kung paano napupull off ni Shanks ang kanyang Wi-Fi haki, at ang paggamit ni Imo ng kanyang prowlers na may consciousness. Lahat yan dahil sa divine haki, or should we call it ang pinakamalakas na level nito. At ang pinnacle ng hacking ito ay may kakaiba. May iba-ibang epekto, iba-ibang abilities depending sa kung sinong user nito, tulad ni Gaban, tulad ni Imu, tulad ni Shanks, at nitong si Roger. Ito ang rason kung bakit sobrang overpowered ng Devil Fruit nitong si Imu, kung bakit napakadaya niya, napakalupet ng hacks ng kanyang ability, as well as bakit ang haki nitong si Gaban hindi pa nga siya umaatake kaya nang humiwa ng napakalalaking mga target. Para bang literal na blades ito. Ito ang magsisilbing susi para maging mas malakas pa si Luffy at kung paano niya possible na matatalo si Imu. Kung babalik tayo guys sa latest chapter, ang isa sa pinakamalaking tanong doon, maliban sa alam and nakita natin na overpowered si Gaban, to the point na mas malakas, mas OP ang feats niya kumpara kay Rayleigh, nakita natin ang haki niya doon. Ang literal na Black Lightning mula sa Conqueror's haki niya, hindi lang kayang mag-suppress, hindi lang kayang takutin, alisin ang consciousness ng kanyang kalaban. Kung hindi, para bang literal na mga blades ito. Nahiwa nito ang napakalaking part, napakalaking sanga ng treasure tree Adam. Napakadali, napaka-basic, napaka-clean ng pagkahiwa. Dahil kung inaakala nyo guys na ang pumutol sa sangang yon ay ang slashes mula sa mga axe ni Gaban, pwede nyong balikan ng chapter, pwede nyong i-check ang panel na ito. Literally, ang kanyang Conqueror's haki, ang Color of the Supreme King haki ni Gaban ang pumutol doon. Pero paano yung naging posible? Hindi pa natin nakitang gawin ito before ng kahit na sino. Kahit maging ni Luffy, kahit maging ni Kaido at nitong si Loki. Sa buong kwento ng One Piece guys, these latest chapters nakita natin may tatlong karakter na naka-pull off ng ganito kadaya, ganito kalakas, at ganito ka-OP na Conqueror's haki. Unang-una na dito si Shanks gamit ang kanyang Wi-Fi haki na ginamit niya para takutin, para i-strangle, puluputan, bugawin ang isa sa mga admirals na itong si Green Bull. Nakita natin doon guys na yun ang pinakaunang beses na gamitin ng Conqueror's haki bilang tali. And literally, kayang gamitin ito ng may single specific target lang, at tanging si Green Bull nga lang yon. Na para bang homing missile ito na si Green Bull lang talagang pwedeng apektuhan. Back then, akala natin guys, sobrang overpowered nitong si Shanks to the point na kaya niya nang kontrolin ng haki, kaya niya na itong pasunodin. Pero nang dumating ang Egghead Island arc, nakita natin doon guys, pag-release nitong si MF ng Haki Knot na iniwan ni Joy Boy sa kanya, na-witness din natin doon ang isa sa pinaka-overpowered na haki. Literally ang buong island ng Egghead. At sa napakalayo pang part nito mula sa island papunta sa ocean, kumalat ang Conqueror's haki nitong si Joy Boy na nagtaboy, nag-cancel out ng yokai forms ng mga Gorosei at binalik sila sa Marijoa. Habang specifically ang tinatarget lamang nito ay ang mga Gorosei at ang mga Marines. The rest, ang mga nasa panig ni Luffy hindi naapektuhan. Kaya napaisip tayo doon, another type of haki na napaka-overpowered, napakalakas. At ngayon, makakarating tayo dito sa pinull off naman ni Gaban. Literally ang kanyang haki, kayang pumutol ng mga bagay. At hindi lang maliit na bagay guys. Sobrang laki ng branch na yon ng Treasure Tree Adam. Kung titingnan yung mabuti, para bang isang village lang hiniwa ni Gaban gamit ang kanyang Conqueror's haki. Just imagine kung gaano yun ka-OP. Kung hindi pa siya naglo-launch ng attack, Conqueror's haki pa lang niya kaya nang pumatay, napakadaya nun. Kung babalikan natin guys, ang chapter 597 na pinamagata ni Oda ng 3D2Y, in-explain doon ni Rayleigh kung paano nagwo-work ang tatlong types ng haki. Ang observation haki, ang armament haki, at ang Conqueror's haki. Ayon sa kanya, napakaraming individuals daw ang may potensyal, pero once na malaman nila kung saan sila malakas na type, doon sila nagpo-focus. Hindi na nila gaanong pinagtutuunan ng pansin ng iba pang type. Sabihin natin halimbawa si Luffy malakas sa armament. Nagpo-focus na siya sa armament, ang observation at ang Conqueror's haki pinababayaan niya na. However, once na ma-master daw ng isang individual na gamitin ng tatlong yon at kaya niya ng i-fuse, gamitin nyo ng sabay-sabay on a different level,
may mabubuo silang panibagong ability. Not directly stated dito guys na bagong ability, kung hindi, nabanggit dito ni Rayleigh na magbibigay ito ng panibagong potensyal na para bang yun na din ang kahulugan nun. May mga mapapatanong sa inyo guys kung bakit tinawag ito na Divine Haki. Pero actually ang masasagot lang natin dyan guys is that ang nakita natin na atake ng dalawa sa individuals na gumagamit ng napakalakas, napaka-OP na level ng haki na ito ay si Shanks, si Roger, at itong si Gaban. Balik tayo dito kay Gaban. Ang pangalan ng kanyang atake na Kamudo 8,000 slashes Grim Throng ay nangangahulugan na ang Kamudo guys ay Divine Gate. Ngayon, pagdating naman kay Roger at kay Shanks, tinatawag naman nitong si Roger at ni Shanks ang kanilang atake na Divine Departure. At ang dalawang atake ito ay nagsisimula sa words na Divine. At kitang-kita natin, OP ang mga atake ito. Winanhit nito si Kid, winanhit nito itong si Oden. At ngayon, sa latest chapter, nakita natin na dinuguan din itong si Imu after siyang tamaan ng Grim Throng ni Gaban. Pero paano nga ba mapapalakas ang haki on this level na kayang i-pull off ni Luffy ang ginagawa ni Shanks, ginagawa ni Gaban? Ayon din dito guys kay Rayleigh before, ang haki ay literally ang embodiment ng spirit ng user. Which means, para mapalakas ang haki mo, kailangang mas malakas ang iyong spirit. Para maging mas malakas ang iyong spirit, kailangang maging malakas din ang iyong physical body na nag-house nito na ang nagsisilbing vessel ng spirit. Which gives us the assumption na baka in order to perform this level of haki, kailangang maintindihan ng isang user ang literally kanilang sarili. Kailangan nilang mabasa at ma-fuse ang kanilang abilities sa kanilang sariling soul. Rason kung bakit ang haki ni Shanks nabibigyan niya ng orders na targetin lang nito si Green Bull, na si Green Bull lang ang puluputan nito, na si Green Bull lang ang mae-epektuhan ng kanyang Conqueror's haki. Pagdating kay Gaban, nabibigyan niya din ito ng orders, or sabihin natin kahit properties lang na kaya nitong humiwa ng mga bagay na para bang literally blades ito ng kanyang axe. Kaya nga naputol niya ang napakalaking part ng Treasure Tree Adam basically at walang kahirap-hirap. This could also explain guys kung bakit sobrang overpowered nitong si Imu. What if natutunan din niyang gumamit ng Divine Haki at sa pamamagitan ng Divine Haki na yon, ang mga prowlers niya ay nagkakaroon ng consciousness. Dahil kung papansin natin, nagagawa nga niyang utusan ng mga prowlers niya. Ang Black Flames niya may sariling consciousness. Pag sinabi niyang gumalaw ito ng gantong direksyon, pag sinabi niyang pumunta ito sa gantong part ng katawan ng kanyang target, sumusunod ito. Dahil kung kaya itong gawin ni Shanks at nitong si Gaban na possible na meron talagang Divine Haki, imposible namang hindi yun kayang gamitin nitong si Imu. This must be the reason kung bakit mas lalo pang nagiging OP ang kanyang Devil Fruit. Now with this information at hand, ito ang kinakailangang matutunan ni Luffy para ma-overpower niya si Imu. Para matalo niya to. Dahil as of now, ang kanyang OP na ability gamit ang Sun God Nika nakaka-apekto nga ng paligid. Naapektuhan nitong environment pero mas tataas pang potential nito. Mas magiging OP pa ito kung matututunan niyang Divine Haki at magagawa din niyang bigyan ng orders, bigyan ng consciousness ang kanyang sariling haki. Tulad nitong si Gaban, tulad ni Shanks, tulad ni Imu. At magiging mas OP pa ang ability niya dahil mas large scale, mas malakas ang influence na kayang gawin ni Luffy kumpara dito kay Gaban at kay Shanks dahil literally kahit anong mahawakan niya, kahit anong malapit sa range ng kanyang ability, tubig, lightning, lupa, naaapektuhan ng kanyang ability. What more pa kaya kung magawa niyang ma-fuse dito ang kanyang Divine Haki? Literally on par dito kay Imu. The only difference is, pagdating kay Luffy kahit hindi Omen, pwede niya sigurong bigyan ng orders. While on the other hand, si Imu, oo, pagdating niya na influence niya pati ang mga bagay, ang mga puno, pero currently sa laban na ginagawa niya ngayon, ang Omen lang ang binibigyan niya ng consciousness. At kung totoo nga na may ganitong klase, ganitong type ng haki, mas magiging overpowered ang potential nito kung maipapartner, maifufuse, at maimerge ito sa isang Devil Fruit. Tulad nitong si Imu, na kayang bigyan na nga ng consciousness ang kanyang Black Flames, ang Omen. But what do you guys think? Also guys, napakarami pa ng natitira nating One Piece video na may re-release bago may release ang spoilers para sa chapter 1191 ng One Piece. Kaya para ma-notify kayo pag-release ng mga video na yun at ng mismong spoilers, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.